Ka ng gano'n, sabi nga ni Pastora kanina, kung gano'n ka hinaraan na sasagutin mo, tama ba ang mga babae? Grabe, diba? Lalo pag, alam mo yun, yung pag-ibig ni Lord talaga yung ano, sige, punasan niyo muna yung mga luha niyo. Ito ko yung mga iiyak. Okay, so for our review last Sunday, we talked about Upward Calling Part 5, entitled, Prize Christ Himself. Sino po dito ang gusto ng premyo? Taas po ang kamay. Ayan, may mga hindi pa po nagtaas ng kamay. Sige. Sino pa po ang gusto? Ayan. So we learned that God is our greatest rewarder and He is a rewarder of those who diligently seek Him. Sabi nga natin, I am diligent. And I will diligently seek Him. Ayan, so God wants us to desire the prize because Jesus is our prize. And we are qualified to receive the prize because someone already paid the price. Diba? It is already paid for by Jesus Christ Himself. Also, we learned that giving prize through positive reinforcement is a good way to train or motivate people. If you are a parent, asa po yung mga magulang po natin? Okay, if you are a parent, one way to train or motivate your child is giving prizes. So, naalala ko po yung bata ko ako, may piano lesson po kami. Siguro elementary days kami noon. May piano lesson kami ng kuya ko. And ako kasi, tinatamad talaga ako pag piano lesson. Ano, parang yung nota, hindi ko maintindihan yan. Pero pumupunta pa rin ako dun sa lesson na yun. Bakit? Kasi may premyo ang nanay ko. Ano kaya yung premyo ng mama ko doon? Every Saturday ng umaga po yun. After ng class po namin, may pa-Jollibee si Mama. Ang sarap. Sino po dito yung mga batang Jollibee? Mga 90s, 80s, ayan, diba? Nakaka-relate po kayo. Pag gano'n ang premyo, diba? Talagang pupunta ka. And also, we learned that yung si Jesus, nung nasa cross siya, may motivation din siya. Tama po ba? Sabi sa Hebrews 12, He who for the joy that was set before Him endured the cross. And who is that joy? That's you and me. Tama po ba? Amen. We also learned that Paul has a lot of achievements, but after he encountered Jesus, he counted these achievements as rubbish and dung. For example po, si Kuya Mike. Ayan, I believe yung kabataan po nito, ang daming pumapalibot ng mga babae dyan. Tama ba kayo, Mike? Pero yung nakilala mo, di ba? Si Ate Dulce. Nawala na ng beauty ang lahat ng kababaihan. Amen. Nakita mo na yung ninanais ng puso mo. Tama po ba, mga mister? Amen. Amen. Ganun din po yung nangyari kay Paul nung na-encounter niya si Jesus, nawala na ng saysay lahat ng achievement niya. Tama po ba? As we encounter Jesus, lahat po ng mga achievements natin from the past, lahat po ng mga past rituals natin, mga traditions natin, mga beliefs po natin dati, kaya-kaya natin i-let go yun because we know that it's not according to the Word, to His Word. Tama po ba? Amen. Amen. And lastly, in Philippians 3, Pastora discussed that as mature in Christ, sino po ang mga mature in Christ? Taas po ang kamay. As mature in Christ, we should become role models for young believers. Hindi po tayo magiging instrumento na pagkatisod po ng iba. Amen po ba? Amen. And soon we will receive our prize, that our lowly bodies will become like His glorious body. Sino po dito ang excited na makita na yung glorious body na yun, ma-experience yung glorious body na yun? Amen po ba? Okay, pag ako, isa sa mga gagawin ko pag na-experience ko na-receive ko na yung glorious body na yun, pupunta ako sa mga iba't ibang planeta at magsa-selfie ako doon. Sino pong sasama sa akin? Sama po tayo doon, diba? So maganda po yun na yun yung nilulook forward natin na magkaroon tayo ng glorious body. Yung mga dating mga pilpil natin, grabe, magiging ano na yan, mawala na yan. Amen po ba? Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, it is worth pressing. Hey, and let us continue to take this upward call of God by pressing toward the goal for the prize who is Jesus Christ Himself. Amen po ba? Amen. Okay, so for the continuation of the message, let us all welcome our beautiful Pastora Mea Angudi.